Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, kapatid. Yung palakpak po ng buhay. Yung palakpak po ng pinalakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang meron po pagsamba. Hallelujah. Lakas po natin ang ating pagsamba. Hallelujah. Nagaganap po ang Panginoon. Sumasamba sa atin. This is the day that the Lord has made. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah, among says. Lakas ang natin. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Today is Pentecostal Sunday, mga kapatid. Kaya binabati ko po kayong lahat ng Happy Pentecost Day. Happy Pentecost Day. Ang buong mundo po, mga kapatid, ay nagdaraos. Hindi lang po tayo, lahat po ng denomination sa buong mundo ay alam po nila ang Pentecost Sunday. So ano po ba ang Pentecost Sunday, mga kapatid? Ang Pentecost ay isang pagdiriwang ng mga Hudyo na ginaganap kada 50 days pagkatapos ng unang araw ng Pasko. So 50 days po yan, ang pagdiriwang ng ani na ito ay tinatawag ding Feast of Weeks o Pista ng Limang Linggo. Amen. Today, mga kapatid, alalahanin po natin ang araw na ito na tinawag po tayo ng ating Panginoon. Meron pong nagkatipon-tipon, mga kapatid, sa panahon po ng Acts chapter 2 na silang lahat po ay nagkatipon sa isang dako at ang sabi ng Biblia, meron pong mighty rushing wind na katulad, mga kapatid, ng apoy at silang lahat po, mga kapatid, ay tumanggap po ng banal na Espiritu. At sa oras na ito, mga kapatid, gusto ko po kayong dalhin sa isang mensahe na meron pong title. At ito po yung binigay ng ating Panginoon sa aking puso dahil napakaraming mga kapatid na naglalaro sa aking puso at isipan. Ngunit ito po ang kanyang ibibigay sa oras na ito, the spirit of immaturity. Ang espiritu ng hindi paglago. At tayo po ay magbubuklat ng Biblia sa aklat po ng Hebrews chapter 5 verse 11 to 14. Maaari pong pakibasa kung sino po ang unang makabuklat. Pakibasa po na malakas. 5:11, 14. Hebrews 5:11, 14. Amen. Medyo malabo ang aking salamin. Meron. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Tungkol sa Kanya, marami kaming sasabihin at mahirap na sisayin. Palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Verse 12, sapagkat ang kayo'y nararapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan at muli kayo'y mga kailangan na kaituruan ni Numan. Ang mga unang simula ng aral ng Diyos ay naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi na pagkain matigas. Sapagkat, verse 13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya'y sanggol. Verse 14, ngunit ang pagkain matigas at sa mga may bulang, sa mga baktiwid ay doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa ay nangasali ang kanilang mga pakiramdam upang makilalang mabuti at ang masama. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Dakilang Ama sa langit, salamat po sa iyong salita namin pong nabasa. Dalangin ko, Lord God, ang iyong pagpunas sa aking mga labi. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Let your anointing, Panginoon, na mag-aling, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, na magtuwid ka, O Lord, magturo, magpalakas sa iyong mga anak. Patuloy niyong buksan ang aming puso at isipan, O Lord, na maintindihan po namin ang iyong mga banal na salita sa oras na ito. Amin pong sinasaway ang espiritu ng pagkatamad, espiritu ng pagkatamlay, espiritu ng distraction in the name of Jesus. Lord, bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong attention at focus, Panginoon, na maunawaan namin at may pamuhay namin ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat may magsabing Amen. At bago ka upo, tapikin mo ulit ang katabi mo, sabihin mo, I miss you. I miss you.
Praise the Lord. Amen. Tayo po'y malaya ng mga kaupo. Happy birthday pala sa ating tatlong mga kapatid. Yung isa wala na. 3 years na pala si Sister Susan, Sister Glo, na nabaptize. Sister Susan, Sister Glo. At na-miss natin ang ating isang kapatid. Sister Nora. At yun po ay show na makakapunta sa langit. Amen. Dahil tinanggap niya po yung baptism in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, gusto ko pong kunin ang inyong buong attention at wag po kayong magpapadistract sa inyong mga iniisip o kung anong gagawin nyo sa mamaya. At sa oras po ito, mga kapatid, let's put our seatbelt at tayo po ay magbabiyahe na papunta sa salita ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Sasamahan niyo ako, mga kapatid, kapag kayo po ay nabe-bless, magsasabi kayong amen. Amen. Kapag kayo ay tinatamaan, magsabi kayong praise the Lord. Amen. Kapag kayo ay nasasaktan, magsabi kayo ng hallelujah. Kapag gusto niyo ang preaching, come on, preach, Pastor. More. Praise God. At ang ating pong pinag-aaralan sa oras na ito, the spirit of maturity. O espiritu ng hindi pagkalabo. Sabi po sa dictionary, ang sabi ni Merriam-Webster, ang maturity, the state of being mental and emotionally well-developed. At ang immaturity naman, the state of being immature or not fully grown, wala pa sa paglago o pagtibay o paglakas. Amen. Mayroon pong isang illustration ng about not fully grown. Ang akin pong bibigyan isang ilustrasyon ay isang mangga na pinitas na hilaw. At itong mangga na ito, mga kapatid, ng pinitas na hilaw ay inilagay po sa borak ba yun para siya ay mahinog. Amen. So, Kalburo. Ayan, I mean kalburo. At nang siya nilagay sa kalburo, dahan-dahan pong nag-iiba ang kulay ng mangga. Ang tawag po dyan ay hinog sa pilit. At lahat po ng hinog o sa pilit o pinilit sa paghinog ay hindi po masarap ang lasa. Marahil kapag ito ay nahinog sa pilit, ito po ay mapait o mapakla at hindi siya matamis. Sapagkat ang tunay na nahinog, mapatid sa tamang panahon, ito po yung masarap kainin. Ang Biblia po ay nagtuturo na tayo po ay huwag manatiling bata o batak sa pananampalataya. Praise the Lord. Meron po ba ditong first year pa lang na nakaka-attend ng church? 1 week? Wala. Meron po ditong 2 years? Amen, wala. Puro mga matatanda na tayo dito, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang pinakabata natin ay 3 years. Amen. At sila Sister Sarah ay bago pa lang. Ang aking tinutukoy yung mga na-convert na. Amen. Yung na-baptize na. So lahat po na na-baptize, 3 years pataas, ito po ay tinatawag na nasa dapat paglago. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, paglago. Bakit madaming hindi makasunod na maayos sa ating Panginoong Diyos? Ito po ay isang katanungan na minsan napapansin natin sa mga ibang Kristiyano na matagal na silang Christian pero hindi pa rin sila malago. Ang sabi po sa ating pong binasa sa Hebrews 5:11 sa English, concerning Him we have much to say and it is hard to explain since you have become dull of hearing. Ang sabi po sa Tagalog tungkol sa kanila ay marami kaming sasabihin at mahirap saysayin, palibasay, nagsipurol kayo sa pakinig.
Ibig sabihin po ng dull of hearing o nagsipurol sa pakinig ay wala sa focus. Mabagal umunawa. Amen. Kapag tayo pala ay dull of hearing, ay mabagal ang ating pong pagkaunawa. Dull of hearing means lazy. Ano po yung lazy? Tamad. Dull of hearing means slow or sluggish or stupid. Mabagal, matamlay, mahina ang isip. Si Paul, mga kapatid, ay nagturo at ang sabi niya, you ought to be a teacher. Dapat mga tagapagturo na sila. Nung siya po ay nangaral doon sa lugar ng Corinto, ay siya po ay nabagabag at ang sabi niya, matatagal na kayong mga Kristiyano, dapat hindi na kayo tinuturuan. Kayo na ang nagtuturo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi po sa verse 12, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro, dahil sa kaluwalhatian ay muli kayong nangangailangan ng kayo'y turuan. Turuan din naman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad ng mga nangangailangan ng gatas at hindi pagkain matigas. Dahil mga kapatid, sa panahon na yun, ng mga church noon ay nagiging matigas ang ulo. Hindi lang pala sa panahon natin ngayon. Kahit sa panahon noon, meron pong mga Kristiyano na talagang matitigas ang ulo. Sabihin mo sa katabi mo, sinong matigas ang ulo? Nung tayo ay bata pa lang, iniingatan po tayo ng ating magulang. Di ba malalambot ang ating mga bunbunan? Nang habang tumatakbo ang panahon, ang ating mga ulo ay tumitigas na. Literally matigas, kapatid, sapagkat tayo po ay nagpupuligrown. Lumalago at lumalaki ang ating pangangatawan, ngunit kapatid, ang tinuturo ni Paul, ang paglago natin ay hindi po sa pisikal. Ang sinasabi ng Biblia na gusto ni Paul, kapatid, na dapat tayo ay malalago ng Kristiyano. Hindi na po tayo dapat naghahanap pa ng pagkain gatas. Sapagkat ang pagkain gatas ay para sa mga baby lamang. Everybody say baby. Baby. Dahil naging mga immature Christian sila doon, naging tamad at naging mabagal ang kanilang paglago. Na dapat, sabi ni Paul, marunong na kayong magturo. Sino po ang marunong na mag-share ng Biblia? Amen. Dapat meron na po tayong tapang, mga kapatid, na alam na natin ibahagi ang salita ng Panginoon sapagkat matagal na po tayo. Hindi na po tayo bata, mga kapatid, na uulitin pa from the basic at ituturo na kailangan mong lumago. Amen? Mahirap pong maging dull of hearing dahil ito po yung danger na ating po pagiging immaturity na hindi po natin maintindihan, maririnig ang salita ng Panginoon dahil po sa ating spirit of immaturity. Ang baby ay gatas ang kayang kainin. Milk is the infant who are unable to understand anything except the very simple spiritual truth. Ang mga baby Christian, mga kapatid, ay nalintulad sa isang tunay na bata na hindi, mga kapatid, naintindihan ang tama't mabuti. Tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid, kapag hindi pa tayo nakakaunawa ng tama't mali, tayo po ay nasa stage pa rin ng spiritual baby. Ngunit ayaw pong mangyari ni Paul na tayo po ay maging dull of hearing o mananatili, mga kapatid, sa pagiging batang Kristiyano. Hindi na tayo mga bata, mga kapatid. We need to awaken our spiritual life. Buhayin natin, mga kapatid, ang ating buhay Kristiyano sapagkat ang gusto ng Diyos, tayo po ay magiging malago at magiging matibay. What happened to Corinthians people? Ano po ang nangyari sa mga taga-Korinto? They have become so sluggish. Ibig sabihin, matamlay. Amen. Parang hindi marunong magpuri sa Panginoon. Parang mabigat ang kanilang pagpapalakpak.
Kailangan pa nilang ulitin sa kanilang ituro ang basic. Amen. They were spiritual babe, immature in their spiritual understanding. Minsan, mapatid, akala natin may mga ginagawa tayo na tama. Pero sa dulo ng mapatid ay mali. Sapagkat ang spiritual kingdom, mapatid, o spiritual world ay laging ang Panginoon ang nangunguna sa lahat nating mga desisyon. Kung gusto po natin lalago, ang sabi ng topic ni Paul, kailangan mong kakain ng matitigas, kailangan mong kakain ng meat. Kapag ikaw ay nanghihina, kapatid, kailangan mong makarinig ng pagtutuwid. Kailangan mong marinig, mapatid, yung mga masasakit na pangangaral upang ang iyong spiritual life ay lalakas at lalago. Amen. Sapagkat hindi po tayo pwedeng manatiling bata, sapagkat pagdating ng Great Tribulation, sigurado, mapatid, tayo po ay babagsak sa pagsubok. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. You should be matured by now. Ang sabi po ng Hebrews chapter 5, 13, 14, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Sabihin mo, sanggol ka ba? Sanggol ka ba? Wala na pong sanggol, mapatid, sa ating mga Kristiyano. Sabi po ng verse 14, ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may kulang. Sa mga tuwid ay doon sa pamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. Nasain po natin, mga kapatid, na makarinig ng mga pangangaral at pagtutuwid, sapagkat ito po ay magpapalakas, magpapalago sa ating buhay Kristo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Spiritual babe refers to new believers in Christ. Ang mga bata, mapatid, ay tinutukoy lang doon sa mga baby Christian na kapapanganak pa lang. Meron ba ditong ipinanganak at malaki na agad? Wala. Kapag si Sister Sarah ay nabaptize, ituturing po siyang baby Christian. So, aalagaan po natin siya kapag siya po ay nabaptize. Iingatan natin siya, mapatid, at ipananalangin hanggang maging kapantay na po natin siya sa pananampalataya. Amen. Amen. Ganun po ang baby Christian. Ngunit habang tayo po ay tumatagal, dapat nasain po natin na lalago tayo sa pananampalataya. Paano po tayo lalago kung hindi po tayo dumadalo? Paano po tayo lalakas, mga kapatid, kung hindi po tayo nananalangin? Paano po tayo titibay, mga kapatid, kung wala tayong personal communication sa ating Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Immature Christian cannot discern right from wrong. Hindi natin naintindihan, mga kapatid, kung tama ba ang ating mga desisyon. Kaya, mga kapatid, kapag meron kang ginagawa, mga kapatid, na bagay na hindi mo alam, at ito ay ginawa mo, mapatid, dito ay napapahamak tayo. Kaya nga, kapag ikaw o tayo, mapatid, ay immature Christian, we cannot discern right or wrong. At sa bandang huli, magigilty tayo, bakit ko nagawa ito? Lord, patawarin niyo po ako nung ako po ay lumalapit sa iyo, nagpamakaawa ako, Panginoon, linisin mo, baguhin mo ang aking buhay. Kaya nung tayo po ay nagpabaptize, tinawag kang new creatures. Bagong nilalang, mga kapatid. Kapag sinabing bagong nilalang, hindi mo na gagawin yung dati mong ginagawa. Everybody say, new creatures. New creatures. Pastor, ito na yung aking culture, lagi kong ginagawa. Pero mapatid, tayo pong mga Kristiyano, kapag ikaw ay naging born-again Christian na, new creature ka na. Kailangan mo nang gawin yung gawain na makalangit. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Time to grow up. Kailangan mo nang lumago, kailangan mo nang tumibay. No one is ever saved by self-righteousness. Wala pong maliligtas sa sarili niya nga katuwiran. Sa katuwiran ng Panginoon, doon po tayo naligtas. Niligtas tayo ng Diyos upang magamit din sa pag-akay sa iba.
Yan po ang purpose natin para po tayo ay magamit ng Panginoon. Isipin mo kapatid, tayo po noon ay wala namang kwenta sa harapan ng Panginoon. Wala naman tayong sinasabi dati kung ano na lang ginagawa natin, pero nakita ka ng Panginoon. Amen. At yung araw na pagkakita sa iyo ng Panginoon, may nanalangin sa iyo. Right. Merong nag-pray sa iyo na dadaling ka, kakain ka upang mabago ka sa iyong buhay. Amen. Upang ikaw ay maakay at huwag nang magbalik muli sa dati mong buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. There is danger in spiritual immaturity. There is a place for milk, kapatid, tandaan natin, it is for infant. Ito po ay para sa mga bata lamang. But if an adult lives only milk, he is abnormal development. That's right. Kapag tayo po ay nananatili lang sa mga pangangaral na mabababaw, kapag gusto lang natin yung mga sweet sound sa ating ears, Preach it, Pastor. hindi po tayo lalago. Pero kapag ninanasa natin na sana ako'y ituwid ni Pastor, sana makarinig ako ng isang pagkukorek upang ako ay lalago at lalabas. Hallelujah. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Yes. You need some solid food. The word of solid food, sabi nga sa Greek, is teleos. Is translated perfect. Tama ba yung Greek word ko? Teleos. Perfect. Perfect. Ito po yung idea to be a full-age, full-grown man, lumalago at nagiging matibay. Sa Greece, hindi marunong mag-Greek. Minsan kasi mga kapatid, meron tayong mga hakbangin na akala natin kapag ginawa natin yon mga kapatid, masaya tayo. Pero kapag ayaw po ng Panginoon, mga kapatid, darating ang time makukunbig tayo, ba't parang mahina ako? Ba't parang ako ay nanglalambot sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil pinangunahan natin ang ating Panginoon. Amen. Marami po sa Biblia, kapatid, na nagsimulang malakas. At nung sila po ay pinalago, pinayabong, pinayaman ng Panginoon, nag-the-end po sila, kapatid, sa pangunguna sa ating Panginoon. At ang kanila pong katatapusan, sila po ay bumagsak, kapatid. Immature Christian refuse to grow up. Ang mga immature o hindi matured na Kristiyano, ayaw po nilang lalago. Amen. Bakit po ayaw nilang lalago? Malalaman po natin kung bakit ayaw nila lumago. Malamang meron po silang mga bagay na hindi nasusunod ng kalooban ng Diyos. Dahil ang pumipigil po sa ating sa paglago ay ang kasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, kasalanan. Kasalanan. Refuse to grow up. Ayaw mag-aral ng Biblia. Sabihin mo, ayaw mag-aral ng Biblia. Ayaw mag-aral ng Biblia. They want to stay where they were many years. Gusto nilang manatiling ganun lang. Nung sila'y tinawag ng Panginoon, hindi na nag-insist na lalago. Pero napakapalad natin na habang tayo po ay tumatagal, nararamdaman natin na paglago natin sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Di ba napakasarap nang binigyan ka ng Panginoon ng pagkauhaw, hunger sa salita ng Panginoon at lagi kang nasa Bible study. Amen. Lagi kang nakikinig ng salita ng Panginoon. Nung ikaw ay tinawag ng Lord noon, uhaw na uhaw ka sa salita ng Lord. Di ba? Gustong-gusto mo makinig ng pagtuturo ng Biblia dahil uhaw na uhaw ka. Pero nung habang tumatagal ang diablo, kapatid, ay pilit tayong inihila. Dahil ayaw ng diablo, kapatid, na makasama ka sa pagdating o pagtunog ng huling trumpeta. Huwag po nating hayaan, kapatid, at ibibigay sa diablo na agawin ang salita niya na nilagay sa ating puso sapagkat ang salita niya, kapatid, ang magpapatibay, magpapatuwid sa ating mga pananampalataya. Yung mga immature Christians, sabi ni Paul, they refuse to open their minds to new biblical truth. Ayaw nilang tanggapin sa kanilang puso ang mga bagong salitang ipinapangaral sa kanila. Ini-insist nila ang aming pagkaunawa ay yun lang at hindi tinatanggap. Kaya nung panahon doon, mga kapatid, they never grow. At sa panahon po natin, mga kapatid, kung tayo po ay gustong lumago
tanggapin ang mga bagong mensahe ng Panginoon, bagong salita ng Panginoon, sapagkat ito po ay magpapatibay sa ating pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. They only want to listen to familiar passages of Scripture and repeat what they learn as children. Gusto lang nila, mapatid sa panahon na yon, yung mga basic teaching. Ayaw nilang makarinig na pagtutuwid kapag sinabi yan, ang kasalanan ng pagsusugal ay hindi kalooban ng Panginoon. Ang kasalanan ng pag-iinom ay hindi kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Wala na pong Kristiyano, mga batid, na nagbabalik pa sa pag-inom. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Minsan kasi ang diablo, mga batid, ay nanunuyo. Inaaya tayo na magbalik muli sa ating dating gawi upang may makasama siya sa pagpunta sa impyerno. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mahal tayo ng Panginoon kung bakit nagpapaalala siya ngayon. Dahil ayaw ng Panginoon na manatili tayong bata, mapatid. Ayaw ng Panginoon na maging immature Christian tayo. Today is Pentecost Sunday, mapatid. Nasahin natin na mamaya sa altar call. Unang-una kang luluhod. Unang-una kang pupunta dito sa altar upang tanggapin, ma-impress ang iyong relationship sa ating Panginoon at papakita natin sa Kanya, Lord, ako po ay anak mo at magbabalik at magpapalakas ang Panginoon. They only want, or there is no hunger for deeper in the knowledge of God. Nawala po yung kanilang kauhawan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Inuna na nila, mapatid, yung mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Minsan pa nga, mapatid, hindi naman sila talaga walang time. Sila lang yung gumagawa ng walang time. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Gusto pa natin mag-grow as a Christian believer, mapatid? Amen. Kung gusto natin, mapatid, sumigaw tayo ng hallelujah! Hallelujah! Question: are you on milk or solid food? Solid. Amen. Ang mga Kristiyanong gusto lang puro maganda at masarap ang mensahe, yun po yung tinatawag na immature. Sweet. Pero kapag naririnig kong kinokorek ka, mapatid, at ikaw ay nagpapakorek, dun ang paglago mo. Amen. Kaya nga mapalad tayo, mapatid, hindi pa tayo binibitawan ng Panginoon na kahit na ano pong bulong ng kaaway, narito ka pa. Narito ka pa, nagpapatuloy dahil meron kang desire, mapatid. Gusto mo talagang lumago sa kanyang mga salita at maunawaan mo. Pero mapatid, dahil sa bulong ng diablo, tayo po'y naaagaw. Dahil po mapatid sa mga nasa paligid natin na meron pong mga bulong ng kaaway, tayo po ay naaaway. Huwag nating papayagan, mapatid, sapagkat darating na ang Panginoon. Darating na ang Panginoon, mapatid, baka maiwan tayo sa pagtunog ng muling trumpeta. Nagpe-pray nga po kami, mapatid, kahapon ni Sister Julian. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung babalik ka po, kahit anong problema, anong pagsubok na mararanasan namin, ang hinihiling lang namin, Panginoon, makasama kami sa pagtunog ng trumpeta sa rapture. Gusto ko po, mapatid, na ganoon din po ang buong congregation na manalangin tayo, mag-desire tayo na, Panginoon, sa pagtunog ng trumpeta, kami ay sasama sa rapture. Amen. Huwag tayong pumayag, mapatid, na agawin tayo ng kaaway sapagkat ang diablo ay siguradong nasa impyerno na siya pagdating ng judgment. Ang gusto po ng diablo, mapatid, ay makaakay siya ng mas marami para meron po siyang makasama. At huwag kang papayag na ikaw ay madaya ng kaaway dahil ikaw ay tinubos na ng ating Panginoon. Binigyan ka na ng pag-asa ng Panginoon para magkaroon ng kaligtasan. Kaya kailangan mo lang magpakalakas, magpakatibay, maging mature Christian. Uhaw ang Panginoon, mapatid, sa tunay na mananamba sa Kanya. Uhaw ang Panginoon sa tunay na mananampalataya sa Kanya.
Alam ko kapatid na kinakausap tayo ng Panginoon na sometimes hindi po natin maitatanggi na tayo po ay nagiging dull of hearing. Tayo po ay minsan ay tumatanggi na sa mga salita ng Panginoon dahil sa pagkakulang natin sa panalangin. Dahil po sa pagkakulang natin sa tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga lagi natin tinuturo, dapat tayo po'y mananalangin araw at gabi. Kailangan natin mga kapatid na ibigay ang tamang pananampalataya sa Panginoon, magkaroon ka ng personal relationship sa ating Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. We need the power of the Holy Ghost para mapagtagumpayan natin ang lahat ng kahinaan natin. Kailangan natin ma-renew ang banal na Espiritu, mga kapatid, na ating pong natanggap nung una. Kailangan natin magpalakas, mga kapatid, sapagkat hindi ka magtatagumpay kapag wala ang Espiritu ng Panginoon sa ating buhay. Bigyan niyo pa po ako ng 5 minutes, mga kapatid. We need more deeper in prayer, mga kapatid. We need to be active sa lahat ng gawain. Kung gusto nating maging mature Christian, daluhan natin ang lahat ng mga fellowship. Kapag alam natin mayroong gawain, malayo pa lang magpaalam na tayo sa ating mga employer. Sapagkat mayroong mga kasabihan, kapag gusto, mayroong paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Amen. Yung iba nga ngayon dahil sa dull of hearing, kulang mga kapatid sa panalangin o relasyon sa Panginoon, hindi na masyadong priority ang panambahan. Inuuna na mga kapatid yung mga bagay na hindi importante, na pwede namang ipagpabukas o pwede namang gawin na mas maaga bago gawin at huwag itatapat sa araw ng panambahan. Hindi ba tayo mga kapatid nahihiya sa ating Panginoon na ipinagkaloob niya na tayo po ay maligtas, ipinagkaloob niya na tayo po ay magkaroon ng bagong pag-asa, ngunit nung binigay ng Panginoon sa atin, tayo naman mga kapatid ay nagwawalang bahala sa kanya pong mga pag-uutos. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, alalahanin natin ang araw ng Sabat na maging banal. Na dapat mga kapatid, narito tayo sapagkat kapag wala tayo sa gawain, ang Diablo ay nagpipiesta, mga kapatid. At siya ay nagre-rejoice na para tayo ay pahinain. Para alisin ng Diablo sa ating puso na tayo ay maging uhaw. Na dapat tayo ay nagpapalakpakan ngayon. Tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Dahil mga kapatid, tinawag ka, upang maging isang alagad niya. Tayo po ay tatayo, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos. We need to feed ourselves on the Word of God. Kailangan nating magsimula, mga kapatid, kahit mahirap, kahit mabigat sa ating pangangatawan, kahit pagod tayo, mga kapatid. We need to study the Word of God. We need to pray every day. Obey the Lord. Put into practice